Hindi kayong karaniwang story ng mga OFW na nandito sa Ireland, pumila sa mga agencies, nag-interviews, para mga nurses o mga skilled workers. Kung ayaw niyong mag-agency, option ang pag-ibig. Nagkaroon ng part of it na parang ang bilis ng pangyayari. Na-deny ako ng visa. Nahirapan din ako that time, Nag-IVF kayo and now you have kids. Yes, it took me only 1 week to get the joint family reunification. First visit mo sa Ireland, how did you feel? Dun sa company na yon, na work with Filipinos, medyo tied in sila kasi in-sponsoran yung visa nila. Yun yung mahirap talaga for Filipinos, I think. We're lucky, Filipinos, na ano tayo ng Ireland na in different industries. Like you have nurses, we have accountants, like farms, di ba? Welcome back mga kabayan sa another vlog kung saan sinishare natin ang kwento ng mga ordinaryong tao na may extraordinaryong tapang. Ito ang OFW Diaries Pride Month Edition. So for today's vlog guys, sasamahan tayo ng isa nating kabayan na isang ama, isang asawa, isang content creator, OFW dito sa Ireland. And ngayon ko lang din siya makikilala at ngayon lang din kami nag-meet. So sabay-sabay na natin kilalanin si Franco in Ireland. So welcome Franco sa aming YouTube channel, sa aming vlog. Hello Boyet, nice to meet you. Nice to meet you too. Para naman sa ating mga audience, Franco, can you introduce yourself and how long have you been here in Ireland? Happy Pride Month sa mga, ano bang tawag natin sa mga kabayan. Sana okay kayong lahat dyan. Ako po si Franco, ang rainbow tatay ng Limerick, Ireland. Bago lang po ako rito, wala pa akong 1 year. So, dumating ako dito sa Limerick, formally move nung July 2025. Sinabi nga ni Boyet, ako po ay may asawang Irish. I graduated 2007 sa Lyceum of Manila, Advertising. Tapos, nag 1 year ako ng work sa Manila and then 2008 March, nag-move ako ng Cambodia. Nag-graduate ako ng 2007, nag-work ako ng production assistant for QTV11. Nakabutan mo ba yun? And then, nagkaroon ng opportunity nga na mag-work sa magazine, kasi yung pinsan ko, base siya sa Cambodia, Phnom Penh, Cambodia. Nakapunta ako doon. Yun na, naka-work ako doon, tapos parang after a few months, nagsarado rin yung company. Parang wala pang 1 year, but I connected din sa mga tao, sa mga locals. Someone took me in na mag-art direct ka, gawa tayo ng magazine. Tumagal ako doon ng 6 years. Tapos, yun na yung dahil gala and everything, na-meet ko yung Irish husband ko. Irish husband ko is teacher, international school teacher. Sa Cambodia. 2011 and then 2014. Kasi from Limerick siya eh. From dito siya. Oo, dito talaga siya sa Limerick. So, nagbabakasyon ka kami rito. So, ang alam ko lang sa Ireland is mostly Limerick. Kasi dito lang kami nagbe-base lagi. And then 2014, nag-decide kami magpakasal December. 2015, na-legalize dito sa Ireland yung same-sex marriage. Nakikita ko siya sa TikTok na nagsishare siya ng mga moments na dito sa Ireland, parang being a Filipino, adapting to Irish culture and para embracing the Irish culture. Doon ko siya na-meet. Yung story niya kasi is hindi kayong karaniwang story ng mga OFW na nandito sa Ireland na pumila sa mga agencies, nag-interviews, alam mo yun, parang mga nurses o mga skilled workers na pumunta dito through work visa. Pumunta siya dito through love visa. Pag-ibig. So, dinala siya dito ng pag-ibig sa Ireland. Oo, I represent. Pasensya na po sa mga regular viewers ni Boyet kasi alam ko marami kang nanonood sa vlogs mo na they want to know more to move here. So, I represent na yung mga possibility na kung ayaw nyong mag-agency, option ang pag-ibig. Pag-usapan muna natin yung kamusta yung buhay mo sa Philippines and bakit ka nag-decide eventually na pumunta sa Cambodia? Yung father ko is from Quezon, from Quezon province, and then yung mom ko is from Bago City in Negros Occidental. We grew up lang sa Manila, me and my brother. High school ako, naghiwalay sila. Actually, hindi ko pa alam na gay ako nung time na yon. So, I'm still finding myself. Tapos, alam mo yung parang family struggle. Tapos, parang hindi mo pa alam kung ano yung nararamdaman. Confused ka pa Very sa sarili confused mo. ka pa. So, naghiwalay sila. Tapos, parang yung mom ko, gusto lang, sa Laguna kasi kami nakatira that time, San Pedro, Laguna. Yun na yung parang siguro
fire sa akin na gusto ko ng bigger things for me. So, sa pamilya namin, talagang parang working abroad is the way to go. Part of me, ngayong medyo tumatanda na talaga. Mature na. Na mature na. Talagang naiisip mo na, yun pala yung mga pinagdaanan ko nung time. And then, just to share ko lang, kasi yung daddy ko nasa Vietnam that time. And yung mom ko bumalik na siya ng Negros. Walang umattend ng graduation ko. Talagang yung graduation ko ng college na parang pinilit ko pa yung younger na friend ko lang na nakakasabay ko lang siya sa bus. Sabi ko, pasama ka naman sa graduation ko. Oo. So, walang umattend ng graduation ko na family members. Kaya until now, siguro na hindi rin ako masyadong close sa family ko. Like, I still nagpapadala ako sa kanila, tapos parang connect. Pero hindi ko sila masyadong ina-update sa life ko kasi parang feeling ko din never naman silang na-involved that well. Kaya parang for me, yung family ko ngayon with my Irish family, parang very protective ako. Kasi ito yung parang wala ako before. Tapos parang... Tayo mo masira. Yeah. Pagdating mo sa Cambodia, what did you learn and what was the biggest struggle? Yun nga yun, as mentioned, sinabi ko before na yung visa mo talaga. Kasi in my 10 years, parang 3 beses lang ako umuwi or 4. Pagbalik mo kasi, ano ka talaga yung visa, parang hindi siya working visa talaga Actually, parang tourist visa na nire-renew lang that time Siguro yung struggles lang talaga dun is talagang you and yourself lang talaga. Parang ano ko talaga na-establish ko yung sarili ko. Siguro yung mga dung years na yon na-figure out ko rin yung sarili ko. And then when I met my husband, na-realize ko na gusto ko pala ng life. Ng afam. Oo. Gusto ko pala ng afam. Take us back to the time na nagkakilala kayo. Was it love at first sight or did you really look for a foreigner? So ako, my friend, tapos si Kiran, my husband has a friend din na mag-friends. Friends na lang namin yung nag-push sa amin. So actually, very thankful kami dun sa friends namin na yun. Nagkaroon ng part of it na parang ang bilis ng pangyayari. Nagkaroon kami ng ganong moment. First visit mo sa Ireland, how did you feel? What was in your mind? And ano yung mga na-realize mo nung nakapunta ka dito sa Ireland for the first time? Na-deny ako ng visa. Talaga? Oo. So, sa Cambodia kasi that time, ang application namin sa Vietnam kasi walang embassies. So, that time, medyo struggle kasi parang few weeks na lang nakabili na kami ng ticket Ginawa naman namin ng paraan. So, may mga invitation pa pala na kailangan na ikakasal. Tapos, yung dad niya na prove namin na we're staying at his place. Tapos, yun, nakuha naman yung visa parang 4 days before kaming lumipad. So, pagdating dito, sa Dublin kami nag-land, parang ang gloomy. Gloomy lang siya talaga nung that time. Parang ang linis. Malinis. Malinis. So, parang ang malinis. Masarap yung hangin. Oo. Kasi nakapag-travel naman ako ng Europe, nakapag-Paris and Rome ako. Talagang na-compare ko talaga siya sa Ireland. Tapos, very friendly ng mga tao. Sa pagka-introverted ko, minsan, yung masyado silang friendly. Yeah, minsan awkward ng konti. parang someone will ask you about like your day or parang, tas they expect you to answer. Kasi parang ako parang, it's good. Like, parang short answer. Pero sila talagang parang, where are you from? Like yung ang daming follow-up question. Nahirapan din ako that time, na parang dinner lang sila kakain. Yung parang if you eat heavy sa breakfast or whatever, lunch. Kung anong lunch mo, parang tinapay lang or soup, ganyan. Tapos heavy dinner. Tapos minsan nga, di ba, meron sila rito yung parang weekend, yung roast. Magbe-bread lang sila sa morning, tapos ang tanghalian nila na yung Sunday roast is mga 2 p.m. or 3, 4. Tapos yun na yun. Wala ka nang in-between. Wala ka nang in-between. Nahirapan ako nung first ko rito sa Ireland, lunchtime na parang walang nagpe-prepare ng food. Nung nagka-kids na kami, parang ang first namin na pagdating namin ng Ireland, pumunta kaagad kami ng Asian store, bumili kami ng rice cooker. Banggit mo na nag-IVF kayo and now you have kids. Yes. Si Kiran, medyo nagre-research siya. Kasi naman, part of me rin, kahit hindi ko rin alam na gusto ko palang mag-kids. Kasi nung once na kinasal kami ng 2014, 2015, nag-cross lang din sa mind namin na let's try na to have kids. So kami, nag-research, nakapag-inquire na, we can, hindi sila strict, kasi karamihan naman ng IVF is, di ba, for straight couple, di ba, yung parang struggling to have kids. So, kami, parang try lang natin. Tapos, yun na, doon na kami nag-start na, okay,
we asked my mom tsaka yung Family friend. yung surrogate mom namin to come to live with us in Cambodia. And then ako sa kanya, nakabantay talaga ako dun sa surrogate mom namin na I cook Naalagaan, for her, no? naalagaan talaga namin, nakatira siya sa bahay. And then, nung lumalaki na yung kids, nag-start na ng maghahanap na ng school or crash, ganyan, play. Talagang walang masyadong availability sa Cambodia. Oo. Beijing came to Kiran, hindi nga siya nag-apply, sila ang lumapit kay Kiran. So, Beijing. Tapos parang okay din naman. Sabi ko, China. Pero di ba tayo, mga Filipino, parang medyo, hindi tayo sa China eh. Hindi natin gusto ang China eh. Ano yung naging trabaho mo sa Beijing? So, yun sa Beijing nga, kasi spouse visa ako, hindi ako pwedeng mag-work. Ay, hindi pwede. Oo, hindi ka pwedeng mag-work. So, hindi nila ako mabigyan talaga ng working visa. So, the entirety of your stay in Beijing? Oo, 7 Hindi ka years. nag-work? Nag-freelance lang ako for graphic design for his school. Nag-enjoy talaga kami sa China. Talaga? It's very modern, progressive country talaga sila. Especially with kids. Oo. Yung compared dun sa Cambodia, nung nagka-kids kami, nung kunwari may kids kami, hawak namin kunwari in public space, Cambodians will ask na where's the mom? They will ask where's the mom? Tapos there's no mom. Tapos parang tatawa sila. Pero sa China, no one ask us. Pag sinabi na two dads, okay, family-oriented, they will respect you. Parang you're raising the future. Sa kanila, they will respect you. Talaga? Yung para sa mga gustong like for example, gustong magpunta rito with Irish spouse, paano yung Yung process. Oo. Medyo tricky din tong part na to kasi nasa Beijing kami nung nag-apply kami ng visa. Lucky kasi kami nung time na yun, medyo progressive talaga yung China kasi it took me only 1 week. Ah, talaga? Oo. To get the joint family reunification. Ah, talaga ba? 1 week lang talaga. Super lucky kasi kasi nga, so nag-apply kami ng 2024. 2014 kasal na kami. So may 10 years din na parang years na bumibisita kami rito. May so meron ng meron parang ng supporting document, history, may oo. history. Ask yourself na anong tatanong nung visa officer. Talagang nagpiprint pa ako ng picture na year 2011. Tapos may mga subtitles pa yung picture na I'm with my parents, ganyan. So, until nung nag-apply ako ng joint family reunification, same stories. From living in Cambodia for 10 years, Beijing for 7 years, it's a really big change sa buhay mo because Ireland is an entirely different culture, different country. Nung nandito ka na to settle for the long term, ano yung mga na-feel mo? Ang hirap kasi especially for me professionally, I can work na. Oo. So it's been 7 years na yung full-time work ko. Kasi sa Beijing, hindi talaga siya work, 'di ba? Kahit si husband, nahirapan din siyang maghanap ng work coming back. Oo. So nakakuha ko ng work ng November. I worked as a creative marketing specialist for a swimming school. But it didn't work out for me kasi hindi ko gusto yung environment of work. So sa mga Filipino na mag-apply, wag kayong mag-apply dito sa company na to. Kasi I work with Filipinos dun sa company na yon. I work with Filipinos. Medyo tied in sila kasi in-sponsoran yung visa nila. But I mean the attitude siguro ng owners, Irish. hindi. Ibang lahi. Pero It's not because of your Filipino workers. hindi naman. I wish nga sa kanila, I really wish them well na sana may mga company na magsusponsor sa kanila. Yun yung mahirap talaga for Filipinos, I think. Ito mga Filipino na naka-work ko, they hired from Philippines pa. Tapos, hindi sila makakaalis sa work kahit na it's a toxic environment. Alam mo yung ganun, di ba? Kasi yung visa nila is nakatali sa employer. Oo. So, ang hirap maghanap ng employer na magsusponsor sa'yo. Again. Ikaw talaga, as a Filipino, in fairness naman sa atin, matatapang naman din tayo. So, kahit na toxic environment, parang we can work hard naman kung ano. Ang reality is that hindi lahat ng experience ng Filipino are... Oo, hindi talaga lahat. Oo, hindi talaga. We're lucky, Filipinos, na ano tayo ng Ireland na in different industries. Like you have nurses, we have accountants, like farms, di ba? Sa mga farms pati.
meron lang talagang mga businesses na talagang nag-take advantage ng yung part na yun talaga. And then I really hope na part of it na it's easier for the Filipinos to move around. Yeah. How did you find yung reception ng Irish community when it comes to being gay parent? Dito as normal naman talaga kasi nga they legalize marriage. Parang it's a normal thing na sa kanila. First daw sila yata, one of the first one na of the nag-legalize first ng talaga. same-sex marriage. So compared to Cambodia and China, we feel na super safest. 3 things you love about living in Ireland so far in the last year. Sa mga negative muna ba tayo? Start muna tayo sa negative. Sige. Mahal talaga. Comparing lang dun sa country, especially sa Beijing, minsan mas mura ng kumain sa labas sa Beijing. Talaga? Oo, as in talagang minsan hindi na kami nag-grocery kasi we can just order everything online. Dito, mura mag-grocery. Magluluto ka talaga ng sarili. Sa sarili mo. But like yung eating out, talagang wala ka talagang life talaga dito. And yung mga normal ba na middle class, hirap talagang kumain hirap. sa labas. Hirap kasi kumain sa kailangan mong overtime, kailangan mong tipid sa ibang bagay. Hindi siya yung talagang treat talaga siya. Treat talaga siya. Food-wise, walang masyadong options, I think. In Limerick kaya recently nag-Dublin ako eh. 1 week ako sa Dublin for my freelance work. At I try talaga like Japanese and then the proper Chinese food. Talagang maraming options sa Dublin. That's another one is like siguro currently I'm on my level na wala pa akong friend. Mga nakilala kong Pinoy is through the last work that I did. But ang hirap ng kasi pag medyo mas bata sa'yo, minsan iba rin naman yung level of fun. Sa Cambodia, every weekend parang we cook all together, parang ihaw, ganyan. Kaya na-miss ko yung part na yun. Invite naman ako dito sa Ireland. Kaso, siguro, mahirap lang humanap ng core group pa. Parang gano'n. What about the 3 things that you really love about dito sa Ireland? Kasi mababait talaga sila. Well, for sure, hindi naman lahat. Hindi lahat. Where we are now, lucky rin naman tayo na mababait ang mga tao dito sa Limerick. Na-enjoy ko dito sa Ireland kasi safe? Nature. Safe, yeah. Gusto nga namin magka-camper van doon So, ganun. Kung may mga OFW na nag-iisip na pumunta sa Ireland, pero natatakot dahil sa, the fear of the unknown. For example, with the LGBT community, matatanggap ba ako sa Ireland? Ano yung masasabi mo sa kanila? Go. I think very accepting naman sila kasi nga it's legal here. Just to close, ang natuklasan ko dito sa Ireland na tunay na ako na I'm family-oriented person. Na kahit na nag-struggle ako with my family, it inspired me to have my own family and also bringing up Irish kids as family united. Like parang it's very important na to raise your family with your values and then kahit na different kami, we're raising kids na kind sa mga tao at kahit na nasugatan ako back then, now I can be proud na I'm raising my kids smart, very sporty, and I'm really, really proud. Come here! Invite yung kids ni Franco. Come here. This is Callum and this is Freya. They're Franco's twins. Do you understand Tagalog? What's your favorite food? Sinigang. Sinigang. Oh, that's very Filipino. Yeah. What else? Do you eat adobo? Adobo. We're having adobo. Nilaga. Nilaga? Rather squid adobo, but nilaga. Huh? Sinigang. Sinigang. Oh no, squid adobo or nilaga. I don't know. Yeah. Nilaga. Their palate are very Filipino. Really? Yeah. What can you say to Daddy Franco? He's a good cook. He sometimes helps us to do our homework. He does the laundry. Yes. Very domesticated. And he person. cleans the house every day. Oo. They cook for us. Am I strict? No. Is Daddy Franco a cool daddy? Yeah. 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 He is cool. You're cool, dude. Oh. We want to say thank you to Tito Boyet, right? Thank you so much. Yeah. Should I open it here? Yeah, open it. Guys, meron siyang I gift. don't know what is it. You don't know what it you is? know what is it. You ask me. Yeah, I hope you don't have. Go for it. Open. In terms of in a Wala akong may private. nakita ako eh. Go. Oh my gosh. My goodness, dear.
It's a comic book. Mariah Carey. Oh, comic book. Na comic book. Nag-research siya. Mariah Carey na ano? Funko Pop. Oh. Thank you guys. Oh, thank you Franco and thank you kids. Callum and Freya. Thank you so much for this Mariah Carey. Thank you for inviting us, Boyet. But thank you for watching this video. If you like the content that you saw, please don't forget to like this video. Click the subscribe button para naman inform kayo sa mga susunod na vlogs natin. Kung gusto niyo makapanood pa ng another OFW stories dito sa Ireland or sa ibang part ng Europe, and also some helpful tips about sa pag-apply dito sa Ireland as a nurse or skilled worker. And thank you Franco and the kids for letting us come to their home and share their stories. Happy Sa inyo. Pride! And happy Pride! Bye! Bye, Slan! Slan! So now hindi na kami bumibili ng eggs. Meron na kaming, look. So, have fresh eggs. We need to give some to Tito Boyet. So if you want fresh eggs. Free range fresh eggs. Yeah. Diba, ganito sila mag-tea dito ng formal tea. Nakaiwalay ang gatas.